ipinakilala ang bagong mag-asawa. Liza, 6 months pregnant, at Carlo, na lumipat sa baryo ng San Roque para sa tahimik na buhay. Mainit silang tinanggap ng mga residente, maliban kay Lola Sion, isang matandang babaeng misteryoso sa palengke. May bulong-bulungan tungkol sa mga nawawalang buntis sa baryo. Isa raw ito sa mga sumpang bumabalik tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi habang natutulog si Liza, nagising siya sa parang paggaspas ng pakpak sa bubong. Sa pagdungaw ni Carlo, wala siyang nakita kundi ang malakas na ihip ng hangin at aninong dumaan sa harap ng kanilang bahay. Nakita ni Liza ang isang buntis na kapitbahay na si Marites. Nanginginig at duguan, sumisigaw sa gitna ng gabi. Dinala ito sa health center, pero bago makausap, nawawala na siya. Sinubukan ni Carlo na imbestigahan ang nangyari. Nalaman niya sa matandang manghihilot na si Aling Feli na may nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan, isang manananggal, at ito'y hindi basta-basta napapatay. Sa isang panaginip, nakita ni Liza ang isang matandang babae na hinahati ang katawan at lumilipad sa gabi. Sumisipsip ng dugo mula sa tiyan ng buntis at nang tumalikod ito, mukha ni Lola Sion ang nakita niya. Simula noon si Liza at Carlo ay nagsimulang magduda kay Lola Sion, ngunit ang mga kapitbahay ay ipinagtatanggol siya. Isa siyang albularyo, hindi halimaw, ani ng kapitan. Isang matandang babaeng misteryoso. Sa palengke, may bulong-bulungan tungkol sa mga nawawalang buntis sa baryo. Isa raw ito sa mga sumpang bumabalik tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi habang natutulog si Liza, nagising siya sa parang pagaspas ng pakpak sa bubong. Sa pagdungaw ni Carlo, wala siyang nakita, kundi ang malakas na ihip ng hangin at aninong dumaan sa harap ng kanilang bahay. Nakita ni Liza ang isang buntis na kapitbahay na si Marites. Nanginginig at duguan, sumisigaw sa gitna ng gabi. Dinala ito sa health center, pero bago makausap nawawala na siya. Sinubukan ni Carlo na imbestigahan ang nangyari. Nalaman niya sa matandang manghihilot na si Aling Feli na may nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan, isang manananggal, at ito'y hindi basta-basta napapatay. Sa isang panaginip, nakita ni Liza ang isang matandang babae na hinahati ang katawan at lumilipad sa gabi. Sumisipsip ng dugo mula sa tiyan ng buntis, at nang tumalikod ito, mukha ni Lola Sion ang nakita niya. Liza at Carlo ay nagsimulang magduda kay Lola Sion. Ngunit ang mga kapitbahay ay ipinagtatanggol siya. Isa siyang albularyo, hindi halimaw, ani ng kapitan. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagplano si Carlo na bantayan ang bubong habang natutulog si Liza. Ngunit nakatulog siya sa pagbabantay. Sa kanyang pagising, duguan ang pinto at nawawala si Liza. Dinala ni Carlo ang isang itak at pumunta sa kubo ni Lola Sion. Doon niya nakita ang katawan ni Lola na kalahating tao, ang ibaba nito ay nakatago sa sako, at sa taas ng kubo, naroon ang lumilipad na kalahating katawan, manananggal. Habang hinahabol ni Carlo ang nilalang, nabigo siyang mahuli ito